Mga ka-DIY, it's me, SBin Shop. So, for this video mga ka-DIY, magpapakita po ako ng isang product ng SBin online shop sa TikTok, Lazada. So, coming soon po ang Shopee at dito sa Facebook and then sa YouTube channel. So, mga ka-DIY, ito po yung number 1 na magandang product ng SBin online shop. So, ito po yung dual backup or dual output, dual backup din siya. So, napakaganda mga bossing. So, ito po ay umabot na po ng 1.2 million views sa TikTok mga ka-DIY. So, thank you, no? Thank you, God. So, mga ka-DIY, so ipapakita ko sa inyo yung product natin na ipopost ko po, no? Ibebenta po natin through online, COD, cash, or etc. Kung ano po yung gusto nyo pong term na pagbabayad, no? Ito po ay nagkakalaga lang ng kasama po ang shipping fee nito is 15,000 pesos. Pero naka-discount po kayo doon kasi 13,599 yun plus yung shipping fee niya in Philippines. So mga ka-DIY, so i-reveal na natin. Let's go. So yan mga ka-DIY, ito na po yung ating dual setup, dual AC backup supply. So ito po yung na-viral po sa ating TikTok, no? Umabot po ito ng 1.2 million views mga ka-DIY. So ito po ay ito pong setup po na ito ay isang may nagpagawa po, no? So, sorry. May nagpagawa po sa setup na to. So, from Davao. So, yan. Pero marami po tayong i-stock nito mga ka-DIY, no? Coming soon. So, makikita nyo na lang po sa Yellow Basket, sa Pink Basket, sa Lazada, and sa TikTok. Soon po sa Shopee. So, mga ka-DIY, yan po yung ating dual output solar or dual output DIY solar setup with dual AC backup supply. So pag dual AC backup supply mga ka-DIY ay dalawa po yung backup niya, no? Ito po yung pang 220, ito naman po yung pang 12 volts na backup, no? Yung AC 8 pin. So babackupan po niyan ng power supply, regulated power supply mga ka-DIY. So mga ka-DIY, yan, tetestingin na natin siya. So titignan lang po natin yung mga output niya kung functional. So let's go mga ka-DIY, no? Testingin natin. So yan mga ka-DIY, no? So ito na po yung setup natin, yung dual setup, dual AC backup supply. So tetestingin na natin paano to umandar, no? So ipupunta natin to kay client, no? Kasama kwan po ito. Itong video na to ay para din po sa ating client na kukuha nito from Davao City. So sir, unang-una pag nailagay na to, so for this video sa client na rin and then sa demo natin. Okay? So unang-una yung positive negative po, no? Yung kulay black ang positive, negative po yung kulay blue para po sa battery. So dito ko na lang nilagay para po makon natin yung voltahe. So natanggal, lagay natin ulit. So positive po itong black, negative po yung blue. So ayan. So dito tayo. So ito na po yung setup natin. So off natin muna. So pag nailagay mo na yung panel, nailagay na po natin ang panel, meron siyang indicator, panel positive, panel negative. So yan, panel positive, panel negative po, bossing ka. So meron siyang 3 meters po na sobra. So ito po yun naman ating backup, no? So ito yung ating saksakan, no? Saksakan po ito para doon sa backup po na dalawa, no? Dual kasi siya. So isasaksak natin to para matesting po natin yung ating backup. So, and then lalagay din natin yung natanggal na saksakan ay yung wire ng battery. Yan. So, papaanda rin na natin mga ka-DIY. So, para sa client and then sa mga future na gustong bumili ng ating setup, madali lang po siyang i-set up mga ka-DIY, no? So, hindi natin mabuksan.
So, una pong i-on natin ay ang ating AC main. AC main. So, yan. Pagka-on na po ang AC main, aandar na po yung kW meter. So, yung 6-in-1. 6-in-1, meron siyang wattage, kilowatt meter, voltahe, megahertz, and PF and ampere. Kung ilang ampere po yung kinakain ng inverter. Excuse. So, mga ka-DIY, pag naon na po natin yung AC main, inon na rin natin yung AC output. So, ito po pala yung ATS, inverter, 2000 watts na pure sine wave, MPPT na 100 ampere, power supply. Okay? And then, ito po yung mga protection device niya. And ito po yung 4-pin, and then ito po yung LVD, yung low voltage disconnection, mga ka-DIY. So, mga ka-DIY, i-on naman natin ang battery. So, pag on natin ang battery, iilaw po yung MPPT inverter. Pagka-ilaw po dyan, i-on din natin ang solar panel. So, wala naman tayong panel pa, pero okay po yan. Aandar po yan kasi connection lang naman yan. So, yung SPD po natin ay gumagana na yan para po sa anti-lighting, no? Para pag kumidlat, meron pong ground. Ito pong ground, ilalagay po natin sa lupa or yung maglalagay po kayo ng bakal, i-connect mo ito para yung kuryente po nanggaling sa kidlat ay hindi pumasok sa device, papasok po sa lupa or dediretso sa lupa. So, yun na natin ang main ng DC main para iilaw na po yun. So, umilaw na po siya. Nakita nyo po may indicator na solar. So, pag nakikita nyo po at umiilaw na solar, ang nagsusupply po sa load at dito sa output DC ay solar. So, pag nalobat po yung battery or mag-burn out, automatic po ito, no? So, tetestingin natin mga bossing yung sinasabi ko sa inyo na dual automatic or dual AC backup supply. So, yon din natin itong backup niya ng yan. So, naka-on siya. So, umilaw po yung AC grid, no, mga ka-DIY. So, yon na rin natin yung LVD. Ito pong LVD para mag-supply po doon. Yan. Yan. So, mamamatay po yung AC pag naka-on na po yung LVD kasi umaandar na po yung battery ng solar. So, naka-solar siya. So, yon na rin po natin yung 4-pin para dito. Yan. So, mga DIY, ito po ay ang unang settings po natin ay sa grid. Okay, sa grid po tayo muna. So, sa grid tayo, ang grid natin ay yung natural na kuryente. So, testin natin dito sa output niya. So, dito tayo magsasaksak mga bossing Dito tayo magsasaksak po ng kuryente para po sa 220 at dito naman tayo magsasaksak ng 12 volts para sa 12 volts. Okay? So, testin po natin ang AC. Ulit. So, ayan. Ito po yung AC volts. Ayan mga ka-DIY, nakita nyo? 235 volts po yung output niya. Yan po yung naka-back up. So, ito yung natural na kuryente. So, mamaya, tetestingin naman natin sa solar po, no? So, let's go. So, pag tinesting po natin ng solar, ang gagawin lang po natin mga ka-DIY, yun yung inverter. So, hindi niya kaya kasi nga hindi naman siya battery. So, mga ka-DIY, papalitan natin ng battery para umandar po sa solar. So, mga ka-DIY, titestingin natin yung backup, no? Kung sakali po na malobat yung ating solar, ay automatic po makikita nyo na magsusupply yung grid or yung natural na kuryente. Tignan nyo mga ka-DIY, no? At bababa, makikita nyo po yung LVD dyan, sa gilid, yung 12.4, bababa po yan, at titignan nyo naman po yung indicator doon, iilaw po yung AC grid. Tignan nyo. Yan. Umilaw na po yung AC grid kasi na-detect niya po na lobat na yung battery ng solar.
So, kaya aandar na po sa kuryente. So, pag meron na pong karga yung battery or tumaas na yung karga ng battery, lilipat po siya automatic sa solar. Tignan niyo po. Yon, mga ka-DIY, nakita niyo po? Mamamatay po yung indicator, lilipat po siya sa solar. Kasi malakas na po yung karga ng solar panel natin or yung karga ng battery, kaya ang nagpapaandar na po sa 12 volts ay ang solar. Ganon din po sa AC supply or sa inverter. So, yan mga ka-DIY, no? Itetesting naman natin sa inverter. So, lalagyan muna natin ng battery. So, let's go. Lalagyan mo. So, guys, ito na po yung ating setup. Nilapit ko po sa battery. So, tignan nyo po yung battery, no, guys? So, ito yung battery natin. Ito naman po yung setup natin, no, na hybrid, no. So, yan yung setup natin. So, mga ka-DIY, itong dual AC backup supply na dual setup na mga ka-DIY, itetesting na natin sa inverter. So, kanina, testing natin sa kuryente o sa grid, sa ito pong 12 volts niya. So, itetesting naman natin sa inverter. Sa mga ka-DIY, ang pagtesting po ng inverter ay basta makita nyo po yung indicator ay mas mataas po sa yan. Dapat mas mataas po siya sa 12 para po umandar yung inverter. Kasi pag hindi po mas mataas sa 12, hindi po aandar yung inverter. So, ang naka-indicator po rito is 12 po yung disconnection niya. Yun naman po open voltage niya is nasa 12.5. So, tignan natin. Yan. Sa mga ka-DIY, testingin na natin ang ating inverter. So, ang unang gagawin natin, i-on natin. Naka-on na lahat, no? Mga breaker. Naka-on na rin po yung 4-pin switch. Yung 4-pin switch dito, sir, ay ito po mga bossing, no? Para umandar po yung inverter. Ito po yung pinaka-switch niya, no? Pero kasama rin po yung LVD, no? Ito po mga to, trabaho po din sa kabila, no? Sinusuplayan niya rin yan para umandar. Ito naman po, nakakonsentrate lang siya sa inverter. So, i-on na po natin ang inverter. Dito po natin isi-switch mga ka-DIY. Yan. Nakita nyo mga ka-DIY, tumunog po yung ATS, yung automatic transfer switch na lumipat siya sa solar, sa battery. So mga ka-DIY, tetestigin na natin yung output na dito, no? Nakikita ba? So tetestigin natin mga ka-DIY, nakita nyo, wala pong voltahe, no? Itutusok po natin dito sa mismong saksakan. Yan, hindi ko natin. O, tignan nyo ba mga buti, ha? Ulit. Yan mga ka-DIY, saksak na natin. So yan, nagkakaproblema po itong ating tester mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, tignan natin. Sabay problema itong tester natin. Kailangan na natin makabili mga ka-DIY, no? So yan, easy po mga ka-DIY ang tinetester natin, ha. So yan, 230 volts po yung ating inverter. So ito po yung inverter, no? So makikita nyo po bossing, para makita nyo po na talagang solar siya, battery siya, tatanggalin natin yung saksakan dito. Tignan nyo po bossing, no? Tanggalin natin yung saksakan, no? Yan. Tanggalin natin itong saksakan para makita nyo po na walang gumagana po sa setup natin na kuryente. Yan. Tanggal ko na po yung saksakan, testerin natin ulit. Yan mga bossing, 231 o 230 volts pa rin mga ka-DIY. So umaandar po siya kahit wala po yung kuryente. So gagana lang po yung kuryente pag nalobat na po yung ating solar na battery. So mga ka-DIY, sasaksak ko siya ulit, ha. Sasaksak ko ulit ito. And then titignan po natin kung lilipat po itong ATS mga ka-DIY, no? Itong ATS po mga ka-DIY ay automatic, pwede rin pong manual, no? Pag nasira, pwede mong i-manual. Pag maganda, okay pa yung battery, pwede po siyang automatic. So tingnan natin mga ka-DIY, subukan natin ilobat po, no? Kunyari, lobat na siya. So ang gagawin natin, patayin po natin yung backup na switch, yung 4-pin, no? 4-pin para mamatay po itong relay.
Lilipat mo ito. Tignan nyo mga ka-DIY, papatayin ko yung 4-pin relay. Ayan. Lumipat po mga ka-DIY. So, nagpapagana sa kanya ay yung kuryente na, yung AC grid. So, yan po yung dual, no? Ito po yung dual nito. Yung pong dual niya kanina, pinakita ko na sa inyo, no? Na pwede pong kuryente, iilaw po siya dyan, iilaw sa solar. Tapos ito naman po, pag solar siya, nandun iilaw po itong automatic dito. Yung common. Tapos iilaw po yung manual. Yung dito po sa gilid. Pag yung standby, closing, no? Backup power, no? Sabi backup power, common closing, or common power supply. Ito yung laging concentrate na ginagamit. Pang backup lang o standby natin yung ating AC grid. So mga ka-DIY, yan lang po ang ating video, no? So client, siguro naintindihan mo na paano i-connect. Basta wag ka na magkakapalit ng hindi ka magkakaroon ng change polarity, meron po tayong warranty. Pero pag nagpalit po kayo ng change polarity kayo or nagkabaligtad po kayo, hindi po natin lalagyan o hindi natin bibigyan ng warranty. Service lang po. Free service. Sa inyo po yung mga pyesa na nasira. So mga ka-DIY, yan lang ating video ngayon para dito sa ating dual AC backup supply, dual setup na DIY ng SBIN online shop. So mga ka-DIY, legit na legit. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.